Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotic. Sa ngayon mayroon tayong isang Sony component. Galing ito kay Pasi ng General Trias Cavite. Ang gusto niya rito ay palagyan ng USB Bluetooth at i-convert na rin sa 220 kasi 110 ito eh. Maraming salamat nga pala sa pasalubong mo sa akin. At maraming salamat din sa iyong suporta. Ayan lang, at pagka ganito kasi na 110, kailangan pa natin ng transformer nito. Kaya mas maganda may convert na ito. Ayan na, at bubuksan na natin dahil ang sabi niya ay okay naman daw to, convert lang sa 220. Ayan na, bubuksan na natin to. Tingnan nga pala natin kung may setting ito ng baka may setting ng 220 o naka-direct na siya. Ayan, wala akong nakitang setting dito eh. Ayan lang 120 volts. Wala siyang setting eh na pwedeng 110 o 220. Nakarekta siya sa 120 volts. Kaya ang gagawin natin dyan ay isasalang natin sa counter yung kanyang primary, tapos bibilangin natin, tapos dudublihin lang natin yung turns. Yan lang, bubuksan na natin to. Yan, parang walang blower din ito. Maglalagay tayo ng blower dito. Ayan na siya. May dalawa pang tornilyo sa kabila. Ayan na, nabuksan na natin siya. Ayan. Ito yung ating gagawing 220 at saka itong isa. Ito kasing isa nito para ito sa ating system para mag-trigger yung papunta rito yung kanyang voltahe. Ito nahihirapan ako rito mag-winding. Baka palitan na lang natin to ng isang buo. Kukunin natin yung kanyang nito, yung kanyang secondary kung ilang volts, tapos papalitan na lang natin ng transformer. Masyado kasing pino ang nito winding. Yan siya. Magandang klase itong transistorize siya hindi siya sticky. Ayan transistorize siya. Ayan, tatanggalin natin itong transformer. Ang babaguhin lang naman natin dito ay yung kanyang primary, tapos mag-additional tayo ng 12 volts dito ng secondary sa kanyang transformer. Ayan, tatanggalin natin to. Tapos salang natin sa counter to. Naka-grind, naka-welding pa tong mga ito i-grind pa natin yan Kaya mahirap din mag-rewind ng mga ganitong klaseng transformer. Ayan na, natanggal na natin siya. Bali, ito yung kanyang primary. Itong kanyang secondary hindi na natin babaguhin to. Yan pa rin yan. Tapos ayan, naka-welding pa siya. Kakatingin natin yan dyan. Tapos tatanggalin natin yung kanyang pinaka-holder, yung kanyang pinaka-base. Ayan, ka-welding din. I-welding din natin uli yan. Ayan, bago natin kakalasin ito, sinuplayan ko muna siya ng 110. Ayan ito yung ating digital tester. Ito siya.
Ayan, mayroon siyang 115 volts. Tapos yung secondary niya ay testing natin to. Ito lang ating kuhanan, wag na itong mga iba nito. Parehas lang naman yan eh. Ito lang. Itong orange, brown at saka black. Tingnan natin kung ilang voltahe ang lumalabas dito para pag ni-rewind natin sa 220, tingnan natin kung present pa rin ang mga yan. Ayan, mayroon siyang 12.88. Sa kabila naman, ayan, mayroon siyang parehas lang itong dalawa eh. Teka, lumaluwag yung aking tester. Ayan, 12.89. Ayan. Tapos pag halimbawa na-rewind na natin to, yung kanyang primary, check natin ulit ito kung present pa rin yung 12.89. Ayan lang, at kakalasin na natin to. Ito na yung kanyang primary. Ito yung babaguhin natin. Ito hindi na natin pakikialaman to. Mag-additional na lang tayo dito ng 12 volts. Ayan, nandito na rin yung ating counter. Isasalang na natin to para mabilang na natin kung ilang turns ba ito. Tingin, tansya ko rito nasa 400 turns lang ito eh. Ngayon dudubli natin 800. Tapos susukatin natin sa wire gauge kung anong size ng magnetic wire nya para i-adjust natin. Teka, tatanggalin natin to. Tanggal na natin to. Yan. Mahirap din tanggalin. Teka, baliktad eh. Reverse yung ikot natin eh. Ayan, ganyan siya. Ayan. Reset natin sa 0 yung ating ano. Ayan. Ayan, 0-0 na siya. Ngayon, hilahin na natin to. Tingnan natin kung ilan ang makukuha. Mga 400 lang ito eh. Tabi muna natin to. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung ayan. Ayan ang makukuha natin dito. Tapos susukatin natin sa wire gauge. Tapos aatras tayo ng 3. Ayan. Siya. Ayan, medyo malapit na. Ayan. Maganda kasi wala ng transformer para hindi na magkamali.
kasi once na may direct mo siya, sira yung ating ano, amplifier. Para sagabal pa rin, sagabal na rin pag may transformer. Ayan, wala, parang 300 lang ito, wala pa nga eh, 200 lang halos. Maubos na. Halos 200 lang pala ko. 400 lang ito turns natin dito. 190, 192. 200. $205 oh. Yan. 205 lang siya. Maiksi lang. Ngayon ang gagawin natin dito ay 410. Ngayon pasubra natin, gawin na natin 420 para hindi masyadong uminit. Ayan, at susukatin natin to kung anong size to. Dito na rin yung ating wire gauge. Yan. Tingnan natin kung anong size ang makukuha natin dito. Teka, nilinisin natin. May varnish eh. Hindi natin masukat maigi eh. Isin muna natin yung varnish para masukat maigi. Nung nakaraan may kinonvert din ako eh. Nakalimutan ko na kung anong size ba yun. Sa dami kasi nang nagpapagawa sa akin eh, hindi ko na rin maalala. Gauge 20 siya eh. Ayan no, gauge 20. Ngayon na-atras tayo ng 3. 1, 2, 3. Gauge 23 yung gagamitin natin. Ngayon maghanap tayo ng magnetic wire ko rito. Gauge 20. Ang gagamitin natin dito na 410 ay gauge 23. Ayan na, natapos na natin yung ano 410 kasi kanina sa 100 to 120 volts 205. Ngayon dinobli natin 410. Ayan na siya. Yan. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagsalansan kasi nga tagal eh, halos 30 minutes kung sinalansan eh. Ang hirap kasi magsalansan, di kagaya sa machine na tuloy-tuloy lang. Ayan na, at ang gagawin natin dito ay tatanggalin na natin to, tapos mag-additional tayo doon sa kanyang secondary. Ayan o. Tapos babarnisan pa pala natin to. Ayan na, nag-additional na tayo dito ng 20 turns. Gumamit ako ng gauge 27. Ayan na siya o. Yan. Tapos ayan, na-tap na rin natin yung kanyang wire. Tapos nabarnisan na rin natin to. Ngayon ang gagawin natin dito ay sasauli na natin sa kanyang pinaka-core ito. Tapos lagyan natin ng insulator dito para hindi mag-shorted sa kanyang ano, core. Ayan siya. Ayan yung ating winding nga pala ay halos sakto lang din dito. Ito kasi yung ano niya eh, yung pinaka-pantayan niya. Kasi pag once na lumampas yan dyan, hindi na papasok dito sa ating secondary. Kaya yan, tamang-tama lang din siyang napuno. Kasi pagka hindi sinalansan yan, susubra yan dito eh. Hindi yan magkasya pag pinasok natin ng ganyan. Ayan, yan lang siya. Kaya halos saktong-sakto lang din. Ganun din nung tinanggal natin kanina, halos ganyan lang din siya kataas eh. Ayan. Kaya pag nirambol ito, hindi pwedeng nirambol eh na hindi isalansan kasi hindi siya magkasya. Kaya kailangan talaga pagtiyagaan na isalansan yung ano, magnetic wire para pag pinasok dito eh saktong-sakto siya. Ayan na, ibabalik na natin yung core nito. Ayan na, natapos na natin pag-rewind.
Nali na isauli na natin to, na-welding na rin natin dito. Ngayon ang gagawin natin ay ititesting natin kung nandito pa ba yung 12.89, halos 13 volts na rin. Kung nandito pa, kung present pa ba siya. Tapos susuplayan natin ng 220 na. Itong ating transformer ay hindi na natin gagamitin. Maliit lang kasi ang transformer nito eh. Yan lang siya oh. Maliit lang. Kaya maring nung tinisting natin kanina, maring hindi niya naibigay yung tamang voltahe. Kaya titingnan natin kung nandun pa rin yung halos 13 volts na reading natin kanina, 12.89. Ngayon isasaksak na natin to sa 220 na. Tapos yung ating nga palang additional ay nandito na rin oh. Yan. Yan na siya. Ang ano nga pala dito, winilding, tapos i-grind nyo lang uli para pumantay. Halimbawa kung wala naman kayong welding, pwede nyo namang tanggalin isa-isahin to, tapos baliktaran na lang paglagay. Parang ordinary lang transformer. Pag hiwa-hiwalayin nyo na lang, tapos baliktaran na lang. Kaya lang may welding naman kasi kami, kaya na-welding ko na. Ayan, ipa-plug na natin. Aray ko. Ayan, naka-plug na. Nandito na yung kanyang 220. Ilalagay na natin yung socket dyan mamaya. Para yung isang transformer naman, susukatin natin yung voltahe niya. Tapos papalitan na lang natin. Pagkamuha natin to. Ito na yung aking tester. Kikita pa. Ayan, kikita naman. Yan. Unang-una yung supply muna, yung kanyang 220. Ayan, 240 siya eh. Ayan, 241. Kanina ang voltaheng na reading ko dyan halos ano lang eh, 230. Ngayon tingnan natin dito kung nandito pa ba yung ano, almost 13 volts na supply nya. Teka, bakit wala? Yata kumukunta ka. Ayan, 13.42. Mataas kasi yung voltahe ngayon, kaya medyo tumaas siya. Saka maliit yung ating transformer na ginamit kanina. Ayan, 13.35. Okay lang yan, huwag lang bumaba. Ayan, ayan na siya. Tapos sa kabila naman, ayan, 13.41. Okay na ito. Tapos yung ating 20 turns na ano, ito, tingnan natin kung ilan ang nakuha natin dito. Pwedeng 10, pwedeng 11. Supply to sa ating blower. Ayan, 11.13. Okay na yan. Supply sa ating USB at saka sa ating ano, blower. Ayan na siya. At ang susunod nating gagawin ay yung maliit na transformer nya para sa ano yun eh, sa system. Ayan na, nakuha na natin yung kanyang ano. Ngayon primary muna ang i-test natin ng voltahe. Ayan, meron siyang 120 volts na supply. Dinaan muna natin sa ating transformer. Tapos tignan natin kung ilan ang ma-reading natin dito sa secondary para palitan na lang natin to. Ang hirap kasi mag-rewind ng ganito, pinong-pino kasi yung kanyang magnetic wire eh. Tingnan natin kung ilang voltahe. 8.88, halos 9 volts. 9 volts ang kailangan natin dito. Na ibang klase ito ah. Karamihan kasi sa aking nire-repair na mga ganyan, 12 volts ang supply. Mayroon namang 24. Pero ito, dalawa lang yung kanyang ano eh, yung pinaka-terminal na lumabas. Yung iba tatlo eh. Ngayon, ano lang,
8.90, halos 9 volts. Ngayon maghahanap ako ng 9 volts na ganitong klase. Ayan na, hahanapin ko muna. Marami ako nito eh, hindi ko lang malaman kung saan ko nilagay eh, kaya kailangan kong halongkatin ngayon. Pwede naman sana mag series na lang tayo ng resistor dito na 15K, tapos series natin dito sa primary niya. Kaya lang hindi maganda eh, mas maganda talaga yung 220 talaga yung kanyang ano eh, primary. Kasi pwede namang series tayo ng 5 watts na resistor, tapos 15K pala, 15K 5 watts na i-series natin dito sa primary niya. Kaya lang minsan kasi sa halip na mapunta rito yung kanyang ano, yung persa ng kanyang pag-supply dito, minsan sa resistor na pupunta eh. Kaya hanapan na lang natin ng ano, ang halos ano lang ito eh, 200 amperes o milliamperes pala, milliamperes lang ito eh, maliit lang naman to. Ayan, at maghahanap muna ako ng ganitong klase. Nakahanap na ako ng transformer, halos kaparehas din ng laki nito saka yung amperes nya. Ngayon dahil may nakuha tayong almost 9 volts dito, supply natin to ng 220 volts yung ating bago. Ito, tingnan natin kung tama ba yung ating voltaheng ano. Ilagay lang muna natin dito, halos 9 volts yun eh. Ayan na. Teka, natatanggal ah. Teka, paano ba? Teka, bitin muna natin. Saan pa yung price ko? Oh, yan. Ayan na. Ngayon, saksak na natin. Ayan na siya. Saksak na. Saan na yung ating tester? Ito. Yan na siya. Testing muna natin yung ating primary. Ito walang kuryente. Pat natin sa kabila. Yan. Huwag yung aking tester ah. Ayan, may supply tayo na 238. Ngayon kailangan may 9 volts dito, mga 9 volts yun eh. Ayan, 9.2. Ayan, maluwag yung aking tester ah. Ayan, 9.5, okay na ito. Ayan, ngayon ang gagawin natin na isasalpak na natin to sa ating amplifier. Ayan na, naisalpak na natin siya oh. Dito na rin yung ating transformer. Ngayon subukan na natin. Mahina ng liwanag ng display nito kasi sinubok ko siya nung hindi ko pa nagagalaw. Mahina ng liwanag ng display niya rito eh. Pa-plug na natin sa 220. Ayan, dito na oh. Yan. Teka. Yan na siya. Test natin yung power. Ayan. Mahina na yung liwanag ng ano niya, display niya. Halos hindi na makita eh. Ayan oh. Mahina na. Ayan. Niliwanag, kunting-kunti na lang eh. Tapos mga DVD nya. Ayan. Video 2. Ayan oh. Halos hindi na makita yung liwanag nya. Mahina na yung display nya. Ganyan talaga nung hindi ko pa nagagalaw eh. Mahina talaga. Pero tumutunog naman siguro siya.
pag tinisting. Kasi ang sabi niya sa akin ay tumutunog naman. Ngayon didiretso na tayo, dito na natin ilalagay yung ating USB para maitesting na natin to. Ayan na, nasa uli na natin. Nandito na yung ating rectifier. Ayan yung additional natin na supply sa ating USB Bluetooth, nandito na. Tapos yung ating transformer na ni-rewind na maliit, nandito na rin. Tapos may blower na tayong nilagay. Ayan na. Ang gagawin natin ay USB muna. Nahina na yung display nito, halos hindi na makita dito. Teka. Yan. Yan na siya. Ngayon ang isusunod nating titesting ay yung Bluetooth naman. Press lang natin dito. Ayan. Tapos, mayroon na akong cellphone dito. Ayan, i-play na lang natin. Ayan na. Okay na, naka-Bluetooth na siya. Ayan na, magsawa na yung may-ari nito sa music. Ayan lang, at maraming salamat sa inyong panonood. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.